Topic po natin, pag sumasakit ang tiyan, di ba? Ang serious dito, either appendicitis ba siya o kidney stones ba siya, bato ba siya sa bato. Minsan mahirap ma-distinguish. Okay? So ituturo ko sa inyo paano malalaman kung yung sobrang sakit ng tiyan, appendicitis, kidney stone, o baka hindi delikado. Itong dalawa kasi medyo delikado yan. So, ang mahirap dito kung right-sided yung pain. Okay? Pag dito sa tiyan, depende kung nakaharap ba yung cellphone nyo. Yan, oh. Pag sa may kanan sa baba, pwedeng appendicitis yan, pwede rin kidney stone yan. Dalawang pinagpipilian. Minsan mahirap yan. Unahin natin ang kidney stone. Ano ba ang kidney stone? Ito yung kidneys natin, no? Okay? Tapos, ang trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. Diba? Ilabas yung mga toxin sa katawan. Kaya lang, minsan, itong ihi natin, may mga crystals parang buhangin. May mga calcium, may buhangin, may mga sediment, nagbubuo. Katulad nito, nagbuo. Oh. So, pag nagbuo yan, pwedeng magbara dito sa kidney, dito sa ureter, o sa pantog, hanggang sa palabas. Sobra sakit yan. Pag sa kanan na kidney, sa kanan sasakit. So, hindi mo alam kung appendix ba o kidney stone. Maraming klaseng kidney stone na pwede mag-form. Pwedeng calcium stone, minsan, kung masyado ka sa maalat, patis, toyo, kulang inom ng tubig, nagkakaroon ng calcium stone. Meron ding bato na uric acid stone, yung mataas sa uric acid. Laman loob, alak, pwede rin. So, kahit anuman stone mo, lalo na pag kulang ang tubig mo, pwede siya magbuo. Yan, nagbubuo, laki ng bato. Meron din iba, struvite stone, cystine stone, ito mga kasama yan sa UTI. Ayan, nakita mo, ang sakit. Okay? Iba yung sakit ng kidney stone. Depende kasi sa laki ng stone. Pag ang stone lampas na sa 5 millimeters, baka hindi na bumaba. Hindi na siya lulusot. Play natin 1 centimeter o mga 1 cm, 2 cm, hindi na lulusot yan. Lulusot lang yung bato kung 5 millimeters. O, dapat mga 1 cm lang. O, 1 cm is 10 millimeters eh. So, pag 5 millimeters, maliit na maliit, pwede pa lumusot. Pero kung lulusot siya, sobrang sakit. Sobrang hapdi. Para kang dudumi. Sabi nga ng ibang babae, parang nanganganak sila sa sakit. Ako, naka-experience na ako nito. Ano, sobra sakit yan. Ang sintomas, pag kidney, syempre, let's say, ang problem, kidney stone. So, yung ihi, magkakaproblema dapat. Diba? May dugo, kulay masakit umihi, may medyo pink, hindi naman dugo talaga makikita, usually pinkish. Oh. Yan. Tsaka pag kidney stone hanggang likod, may lagnat, may hilo, may suka. Pero basically, ang kakaiba yung sa ihi. Tsaka pwede pag ihi mo, may makita ka parang buha-buhangin sa inidoro. Yan, oh, minsan sa likod. Yan. Kidney stone yan. Mamaya tuturo ko yung appendix pain. Sino ang prone magkaroon ng kidney stone? Usually age 40 to 65. Pwede rin mas bata. May lahi kayo na kamag-anak mo may kidney stone. Kulang ang inom ng tubig, inadequate fluid intake. Kaya kailangan at least 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kasi nga, pag hindi mo finelas siya ng maraming tubig, magbubuo talaga yan. No? Yan no? Magbubuo yung mga bato-bato na yan. Mas mataba, prone to kidney stone, mga may high blood, diabetes, may sira kidney. Ito pa, sobrang exercise. Diba? Pawis na pawis. Diba? So, nadidehydrate sila. Pawis na pawis, hindi uminom ng tubig. Sobrang alat kumain. Alat, asin, patis, daing. Puro karne. Maraming karne kinakain. Prone din. Kahit yung mga matatamis, hindi rin magaganda. Masyado marami. Okay? So, ganito ang sintomas niya. Sa likod, lagnat,
at sa pag-ihi may diferensya. Pwede sa kanan, pwede sa kaliwa. Tapos yung pain niya parang humihilab. Parang humihilab siya. Para kang madudumi. Tingnan naman natin yung appendix. Diba? Itong appendicitis, opera talaga to. Ayan o. Lahat ng tao may appendix. Sa kanan din yan. Ayan o. Ano trabaho nitong appendix? Minsan tinatanong ba't ba gumawa ang Diyos ng may appendix, diba? Actually, hindi ganun ka-clear ano trabaho nitong maliit na extra na appendix natin. Sabi ng iba, parang para din sa immune system, makakatulong din. Pero pag tinanggal tong appendix, walang kaso. Mabubuhay ka pa rin ng normal. Normal lang yan. Naalala ko nung grade school ako, sabi ng teacher namin, pag tinanggal daw yung appendix mo, hindi ka na daw makakatalon ng mataas. Actually, hindi. Ngayon ko lang nalaman, hindi tunay. O, pareho lang yung lakas mo, appendix lang yan eh. So, bakit nagbabara sa appendix dito? Pag may nagbara, minsan nagbabara dumi. May naiipit na dumi dito, o may tae, o whatever, may crystals, nagbara dyan, nag-inflame. Pag nagbara, namamaga. Yan. Appendix usually in a week, biglaan, in a few days, palala ng palala. Yan, ano. Common din sa bata. Mas common sa bata yung appendix. Okay? Appendix, nagbabara. Dumi, bukol, bacteria, kanan. Okay? Pag naoperahan yung appendix at nalaman, kaya nga natin ginagawa yung video, pag nalaman na may appendix, dapat very safe. Wala pang 1% ang namamatay. Kasi naoperahan agad eh. Okay? Ano ang sintomas ng appendix? Ganito yan. Medyo kakaiba siya. Nag-uumpisa yung kirot sa may sikmura. Sikmura. Sa gitna muna. Kala mo ulcer. Kala mo nangangasim ka lang. Tapos, after 12 hours to 24 hours, kalahating araw, isang araw, yung masakit sa sikmura, biglang kakanan. Sikmura muna, tapos biglang kakanan. Maglo-localize siya dito sa kanan at bandang baba. Ayan o. Kumanan, bumaba, sign ng appendix yun. Nilalagnat, sign din. Pag ginawa ng blood test, nakikita rin. Okay? Patindi na patindi yung sakit. Pero hindi siya humihilab. Parang steady lang siya. Steady. So, sino ang tinatamaan ng appendicitis? Usually, 10 to 30 years old. Mga teenager. Hindi alam bakit sa kanila mas common. Pero pwede rin matanda. Sa kidney stone, kadalasan 40 years old to 65. Sa appendix, 10 to 30. Kaya kung bata, ayan, lalaki, mas common. Okay? Ito, compare na natin appendix versus kidney stone. Kunwari, doktor din kayo. Pag appendix, siguradong kanan. Okay? Gitna, kumanan, 12 to 24 hours. Tapos, pag umuubo, masakit. Pag hinawakan, masakit yan. Okay? Kidney stone, minsan kanan, minsan kaliwa. At nasaan yung bato eh. Minsan sa singit, minsan sa likod. Depende sa location ng bato. Kaya pa iba-iba yung position. Tsaka ito kasi medyo steady yung sakit. Steady. Ano mas masakit? Appendix o kidney stone? Yung appendix, unti-unti, pasakit ng pasakit ng pasakit. Ang kidney stones, humihilab. Humihilab. Ngayon, minsan ang appendix, ganito yan makinig kayo maigi. So, gitna ang sakit. After 1 day, 2 days, kumanan. Pasakit ng pasakit ng pasakit. So, 2 days na, 3 days na, masakit na masakit. Tapos, on the 3rd day, bigla-bigla nawala yung sakit. So, happy ka na ba dapat nawala yung sakit sa appendix? Actually, hindi tayo dapat happy. Kasi, kung biglang nawala na yung sakit, parang okay na bigla, ibig sabihin, baka pumutok na yon. So, minsan pumutok na yon, kaya nawala bigla yung sakit. Okay? Ito na, compare natin. Appendix, sintomas,
kidney stone sintomas. Parehong may lagnat. Okay? Parehong may suka. Halos pareho eh. Ito lang sa appendicitis, minsan yung pagdumi. Kasi connected siya sa large intestine, di ba? Yung pagdumi mo nagbabago. Tumitigas o lumalambot. Tsaka sa appendix, sa gitna, kumakanan. Sa appendix, dahil sa tiyan, makabag. Tsaka sa appendix, pag hinawakan mo dito sa kanan, masakit. Masakit yan pag diniin mo dito. Kasi sa tiyan eh. Pag kidney stones naman, masakit din sa tiyan, pero kahit pindutin mo, wala eh. Tsaka kidney stones, tumutugon sa likod. Pwede hanggang likod. Kasi kidneys nasa likod eh. Tapos yung ihi, may dugo. Pero hindi obvious na dugo. Minsan pink lang eh, kulay pink. Tsaka iba yung hilab niya. Parang pag ganun-ganun yung hilab niya. Okay? Ano yung mga sintomas na may abdominal pain ka na kailangan natin dalhin na sa ospital? O di ba? Kahit ano naman masakit, kahit hindi appendix, kahit hindi kidney stone, basta sobrang sakit, sobrang tagal, dadalhin na. Mataas ang lagnat, sa puwerta, dumudugo, ibang problema na yan kung sa puwerta. Iba na isipin natin. Sobra bilis yung heart rate, mababa yung blood pressure, o talagang maga na yung tiyan. Talagang pag hinawakan, masakit na. Alam mo na, ibang usapan, yung putlang-putla na yung pasyente. Serious na yun. So, para ma-distinguish, papacheck natin sa doktor. Blood test, makikita. Sa appendix, mataas ang white blood cell. May infection kasi. Tapos, sa kidney stone, sa ihi, makikita sa ihi. May dugo. Tapos, pinapa-ultrasound. Kidney stone, makikita sa ultrasound ng kidneys. Meron pang mga CT scan at tinitingnan. Okay, explain ko lang konti ang gamutan. Pag appendix, halos kailangan talaga surgery. Merong iba binibigyan ng antibiotic, gumagaling din. Kaya lang, yung antibiotic sa mild appendicitis, after a month, yung iba na operahan din ulit. Kaya usually, opera talaga. Lalo na kung pumutok na yung appendix, delikado. Kasi pag pumutok yung appendix, lalabas yung dumi sa abdominal cavity. Kakalat yung dumi sa buong tiyan, mamamaga yun. Peritonitis, nakakamatay ito. Kasi yung dumi, napakadumi, kumalat sa buong bowel, mapupuno ng bakterya ang buong tiyan, nakakamatay ito. Kaya nga, inooperahan, yan, agad. Yan ang treatment sa appendicitis. Pag na-opera na, tapos na, hindi ka na magkaka-appendix ulit. Pag kidney stone, anong gagawin? Yan, nakita mo, ang daming bato, kidney stone. No? First, sa kidney stone, minsan, iinom ng maraming tubig. Susubukan kung kaya lumabas ang kidney stone. Kung wala pang 5 mm, sabi ko nga bali 1/2 cm yan, 5 mm, baka lumabas pa. 8 glasses of water in a day, pipilit. Okay? Minsan, binibigyan ng gamot. May gamot, may antibiotic minsan, o minsan meron pa mga ibang gamot Pampaluwag konti ng daanan. Ang urologist yung magbibigay. Pag hindi na makuha nito, pwedeng shockwave. Yan ang uso ngayon, shockwave. Parang ano lang siya, Para siyang sound wave, ayan, shockwave lang. May isang makina, walang hiwa to, tinatapat lang dyan, sa area ng kidney, dudurugin niya. Pag nadurog, lalabas sa ihi, kaya lang maraming dugo. Minsan, dudugo yan. Shockwave, para hindi na ooperahan. Depende sa lugar, minsan iba hindi nagsha-shockwave. Ito, ureteroscopy. Maglalagay ng isang parang tubong maliit. Napakasakit to. Kung sa lalaki, sa ari, pinapasok to Dudukutin, palagay natin nandito sa ureter yung bato. Meron siya parang hook Kukunin niya yung bato, hihilahin palabas. Or minsan, itong scope nila, may laser yan. Lalapitan, dudurugin, ilalabas. And lastly, kung talagang malala, malaki talaga, minsan naglalagay ng parang tube dito. Nephroscope, nephrolithotomy. Yan. Kailangan gagamutin ng kidney stone. Kung hindi kasi, pwedeng maoperahan, pwedeng mag-kidney failure at delikado.
Okay? So sana po nakatulong to para makita nyo ano difference ng appendicitis at kidney stone. Salamat po.